For today's video, gagawa tayo ng 3D printed custom Insta360 Invincible Stick Holder. Sheesh! Haba ng intro. Holder lang naman. Ito yung gamit kong setup nung nagsambales kami. Sa haba ng biyahe namin, di naman siya natanggal. Pero nagwo-worry pa rin ako syempre. Although may nabibili namang suction car mount, ang problema lang is sobrang mahal ng mga to. Iba-iba yung presyo. Minsan nasa 4,000 to 10,000. Minsan may 20,000 pa nga. Oh my God! At for budget friendly, bumili ako ng dalawang cellphone holder na may suction cup. Yung isang action cam mount is nasa middle, siya yung hawak talaga sa Insta360. Yung dalawang cellphone holder, magiging support lang sila sa baba para maging stable tong Insta360. At para maging secure ito, bumili ako ng lubid na manipis at tinali ko sa trunk. Ngayon, ang plano ko is gagawa ko ng custom holder na hahawak dito sa Invincible Stick ng Insta360. Gagamitin ko pa rin tong dalawang cellphone holder kasi maganda naman yung dikit nila, sobrang dikit. Para maging stable pa siya lalo at hindi na ako mag-worry sa biyahe. Tignan ko muna tong thread lock ng cellphone holder kung pwede siyang tanggalin. If matatanggal ko to, eto na lang gagamitin kong lock. Pero yun na nga, di siya pwedeng tanggalin. May dalawang option ako, either bolt on na lang dito, bubutasin ko na lang to since may butas na din siya. Or else, gagayan ko yung thread lock design niya. Ganitong ganito. Yan. Tapos, meron siyang holder ng stick sa taas na pwede siyang igalaw based sa taas nung stick. Mahirap siyang explain pero papakita ko na lang yung design. Let's go! Ang unang gagawin natin is gagayahin natin yung thread lock design. Dahil di pa ako marunong mag-design na may thread, papanoorin ko muna sa YouTube kung paano gawin ito. So ayun na nga, kahit pinanood ko na, hindi ko pa rin alam paano gawin. Ang gagawin ko na lang is magdi-design na lang ako ng cylinder tapos lalagyan ko ng parang thread design. Gagamit na lang ako ng iba't ibang object sa Blender. Nice! First step, nag-add ako ng cylinder object. Then i-adjust ko yung height based dun sa height ng thread lock na ginagaya ko. Next, mag-add ako ng torus para sa thread. Ang gagawin ko is pagdidikit-dikitin ko muna to para magmukha namang tornilyo kahit papano. So ayan, susukatin ko ulit kung tama lahat ng sukat na ginawa ko. Then naglagay na din ako ng ulo. Sinukat ko na din yung thread at yung distance ng mga thread. 1, 2, 3, 4, 5. Then, i-copy paste ko lang yung torus object ng 4 na beses pa. Pero dapat may allowance to na at least speed. Try natin 1mm. Ayan, naglagay na din ako ng 1mm distance each torus or each thread design. Nice! Yan. Ito ang itsura niya kapag nag-difference na ako ng mga object sa cylinder. Not bad. Pero hindi ganyan itsura ng tornilyo. Parang potato chips na nasa stick eh. So ayun na nga, YouTube ulit. Kailangan ko makita kung paano i-reduce ang size ng torus. Sa YouTube tutorial, ang dali-dali lang. Pero nahirapan pa nga ako dyan eh. Ang kagandahan lang, isa lang yung kailangan kong i-reduce. Tapos i-copy paste ko na lang. Tatanggalin ko na lang yung mga una kong ginawa. Ayun, sa wakas, nakuha ko din yung size na kailangan ko. Ika-copy paste ko na lang to para sa ibang thread design. Tapos natanggal ko na pala yung gitna ng cylinder. So ang next kong gagawin is yung mga opening sa every side ng cylinder. So 4 ito. Mag-a-add ako ng 4 na cube cross design. Tapos i-difference ko lang siya dito sa cylinder at sa mga torus. Tapos eto na ang itsura niya. Medyo malapit-lapit na ang itsura niya, 'di ba? Wow! Nakaka-proud talaga. Gumagaling na ako sa 3D design. At syempre, kailangan na natin tong i-print para matest natin kung papasok yung pang-lock natin ng thread. Dahil test lang to, gagamit tayo ng dilaw na filament. Ayun, natapos na din yung printing. Ayan siya, maliit lang muna. Kasi kailangan muna nating i-test kung mag-fit yung thread nung pang-lock. Okay, eto na, moment of truth. Subukan na natin. Ang sumakto naman. Oh, di ba? Subukan naman natin kapalan dito, tas kapalan din natin tong loob. Tsaka dito, habaan natin. Try natin. Let's go! Okay, additional retouch. Kinapalan ko na yung wall. Nag-add na din ako ng mga design like yung paslant sa baba. At hinaba ko na din ng konti. Tapos naglagay na din ako ng top cover para sa mount. At syempre, ipiprint na natin.
Excited na ako sa bagong design. Let's go! So ito na yung na-print nating design. Meron na siyang cover, tsaka mas mahaba na yung thread niya at kumapal. See? Look alike. Bigyan lang natin ng ganun sa gitna mamaya. Yawn! Easy! 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 Good. Next, sinukatan ko na yung ulo ng holder. Tapos lalagyan ko ng base sa taas para dun siya mag-fit at di na gumalaw pa. Sinukatan ko na din tong invincible stick ng Insta360. At nag-start na din ako mag-design ng connector mount. Tapos kinuha ko tong size ng 10mm bolt. Para 10mm bolt lang ang gagamitin dito sa connector mount. So after nung tatlong cube, naglagay ako ng cylinder sa gitna. At syempre, dapat round yung itaas para naiikot-ikot mo to. Kasi kapag square yan, mag-fit lang. Hindi mo na maiikot-ikot, di ba? Okay. I'm so proud of myself. Gumagaling na ako sa 3D design. At syempre, dapat match tong dalawang connector ko. Kaya kinapi ko na lang yung connector ng nasa kabila. Tapos, imbis na tatlo yung cube, dalawa yung cube ng isa. Tapos, baligtad pa in reverse. What? Sorry kung hindi nyo na-get yung sinabi ko. Tignan nyo na lang kung paano yung itsura niya. Tapos, naglagay din ako ng malaking cylinder. Tapos, binutas ko na din yung gitna. Parang sing-sing na tong isa. Ayan, may progress na tayo. Ganda, di ba? Sugoi. Parang sing-sing lang ni Green Lantern. At yun, di ko napansin, nagka-bulbul tong pinrint kong isa. Nagkamali ako ng pagka-slice dito. Ngayon, titignan ko sa YouTube kung paano maglagay ng support. Kailangan may support siya dito para hindi siya nagkaka-bulbul na ganyan. May mga time talagang ganyan na kailangan mong magkamali para matuto. So after ko manood ng YouTube, alam ko na paano maglagay ng support. Okay. Sa mismong Bambolab software, under preparation, pwede mo na lagyan ng support before mo siya i-print. Lahat ng part na lumulutang o walang stand, lalagyan ko na support para hindi siya mahirapang mag-print. Ganito yung itsura ng mga support. Ayan, wala yan sa design. Ganito naman ang itsura niya kapag natapos na. Ayan, parang may mga stand, di ba? Wow. Yan yung mga support. Madali lang naman yung tanggalin. Ito, papakita ko kung paano magtanggal ng mga support. Satisfying, di ba? Ngayon, susubukan ko naman tong mga connector niya. Medyo masikip lang to. Okay na yan para hindi ganong magalaw. Kaso may napansin ako. Hindi tutugma yung butas niya kasi sobrang late lang na ginawa kong connector. Hindi ko na-anticipate. Kailangan ko pala medyo mahaba pa ng konti. Sorry na. Okay, try naman natin tong invisible stick kung mag-fit siya. Kahit tong sa invisible stick, kailangan kong i-adjust. Kailangan ko muna lakihan pa. Okay, minimal adjustment na lang tayo. Dagdag bawas na lang at saka adjust ng size. Tapos gamit na din tayo ng kulay black na filament. And so far, eto naman yung mga test natin. Ayan, medyo marami-rami na. Pero grams lang yan. Konting-konti lang yan. And worth it naman yan kapag natapos naman tong ginagawa nating project. Good. At sa hindi naasang pagkakataon, nawalan pa ng kuryente. So disconnected itong Bambolab software natin. And syempre, titigil din itong printer. Ay, imbis na matapos ako kagad, tatagal pa ako nito lalo. Ang mahirap dito, nakapag-print na siya. Nabitin pa. Putol agad. Walang kasing kuryente bigla. I-check muna natin to kung papasok na. Ayun o. Nice. Yan sinasabi ko eh. Yan. So ito, di maganda yung pagkakaprint kasi nawala ng power. Ang tetest na natin is yung kung fit na yung dalawang butas. Di pala dalawa, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 butas. Pwede na gumagalaw o galaw-galaw. Ngayon, isa pang i-test natin. Isa to. Yan. Kaso, ang tanong dyan, papasok ba yung lock? Yun lang. Kulang siya sa haba kasi bukaka siya dito. Nakabukaka, di ba? So ang kailangan diyan, yung bandang dulong nakaganon. Kailangan nating i-adjust to. Ibababa pa natin dito. Dadagdag tayo pababa. Hanggang dito dapat 'yan, no. Andito pa lang 'yan, no. Nawalan ng power. Kaya yung dikit nito sa taas, di yan madikit eh. Let's go. Ito na. Satisfying talaga. Yun o. Ito, subukan natin. Pwede yun umiikot o. Pwede na. Yun, pasok. Pero tignan natin kung papasok ng lock. Yan. Tapos pasok yan. Oopsie. Dapat ata, bawasan ko ng thread.
Dinagdagan ko kasi ng thread eh. Dito pa lang, kumakagat na yung thread eh. Dagan ko pa kasi. Hindi siya makakasya. Ganda na sana yung fitment eh. Oh my god. Pagdating dito ay pumasok. Sa gabal na siya dito. So ang kailangan natin, i-adjust natin thread. Kailangan nito mabawas to. Dinagdagan ko ng 2 eh. 1, 2. So tama lang pala yung kanina. Dapat wala na tong thread dito. Para to, diretso munang pumasok kahit hanggang dito. Yan no. Sakto. Dinagdagan ko pa. Yun lang. Check na natin yung invincible stick. Kung kakasya na siya dito. Kakasya na yan, syempre. See? Diba? Kasya na. Fit yan. Pero ang gagawin ko pa dito is lalakyan ko to, bilog. Tapos lalagyan ko pa ng palaman yung side niya dito. Para mas strengthen yung dito niya. Tapos kakapalan ko pa siguro sa taas. Tanggalin ko yung thread. Sobra ng 2 thread. Let's go! So yun, natanggalan natin torus. Tapos buwasan natin height nito. Gawin natin 8. Tapos sangat natin ng konti. Yan. Sinubukan ko lagyan ng palaman itong singsing para tumibay sana yung gilid. Kaso sa kaka-adjust ko parang pumangit na yung design eh. Kapalan na lang ata natin eh. 33. 33. Tingnan ko, tanggalin ko to. Yun. Mas okay pa nga ganito. Mas makapal. Tapos export. Positive ako dito. Ito na. Select ulit. Lagay tayo ng support. So paano maglagay ng support? Yan. Pipinturahan mo lang saan mo ilalagay yung support. Dito. 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 So ito na yung itsura niya pag ipiprint. Okay, yan. Mas marami nga lang magagamit na plastic. Pero mas safe yan. Less mistake. Kasi minsan kapag hindi tama yung pagkakalagay nung or pagkakalusaw ng plastic, di siya kakapit or hindi siya magiging bilog. Okay. Yan, di ba? 11 grams of plastic lang yan for 59 minutes. Okay, this is it. Pansit. Yan. Okay. Okay, fit. Tingnan natin. Okay. Yun. Haha. Yan. Di naman need na kailangan steady to. Kailangan lang ma-hold nyo to. So, ito yung magiging steady. So, parang ganito yan. Ganyan. Yan. Diba? Yan. Parang ganyan. Diba? O. Tinagagalaw yan. Pag naka-steady ng ganyan. Alright. Cool. Ipiprint pa ako ng isang ganito. Buo. 1 set. Tapos, tomorrow, tignan natin doon sa sakyan kung paano siya. Let's go. At ayun, naubusan pa nga ako ng itim na filament. Buti na lang, may extra pa akong filament dito na kulay black. So, i-refill lang natin yan. Papalitan lang natin yung filament na nakalagay at install na yung bago. Magpo-post yan mag-isa kapag naubusan natin ng filament. Tapos, magre-resume ulit yan kapag okay na. Siyempre, susubukan na natin to sa sasakyan. Kailangan ipwesto ko muna tong gitna. Tapos, mag-a-adjust na lang yung 2 holder. O, diba? Easy to install. Hey! Subukan na natin. Wait! Camera 360. Pwede na. Ito pong haba eh. Meron pa yung haba. Kasi dati kung wala to, natutumba yan mag-isa. So kailangan talaga may suporta. Tapos makapit din to. So ang gagawin ko na lang, itatali ko na lang dito. Papasok sa trunk. Then okay na. Buti na lang, nakita ko na din yung thread lock at nakahanap din ako ng 10mm bolts with lock nut. So ano, tara, subukan na natin to sa daan. Let's go!
If you like this video, follow for more.